Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 276 hanggang 283 nagpapatuloy. Tinawag ni Liu Ping si Sintong at single mom para magpahinga sa loob ng kampo. Pinakita ni Kapitan Chu Sanhi ang tangki na pabuya ibibigay ng militar sa ating bida, natuwa naman ito dahil brand new ang sasakyan. Sinimulan ng pagandahin ng ating bida ang disenyo ng tangki at dinalhan siya ng pagkain ni single mom. Pinakita niya ang bagong natapos na tangki, mas malaki at mahaba, matibay at malakas. Bumayo, nagulat si single mom sa laki nito. Kinuha agad ang kamay ni single mom at tinurukan ito ng bakuna. Siya daw ang magiging piloto nito. Nawala naman ng malay si single mom dahil sa lakas ng bakuna sa kanya. Napasandal ito sa ating bida. Alam daw nito na mahilig si single mom sa malalaki at mahahaba na cannon. Tinawanan nito ni Sintong, bagay daw kay single mom ang pagiging driver ng tangki. Tinawag sila lahat ng ating bida, magkakaroon daw ng maretisan tungkol sa pangalawang plano nila. Pagkatapos ng matinding laban, nagtagumpay sila sa pagpigil sa mga aswang, pero marami pang lugar na nangangailangan ng tulong nila. Inutusan ni Liu Ping si Suwan at Li Xin kasama ang mga guardian na magtungo sa ika-6 na linya sa Hilaga para depensahan nito. Siya na daw ang bahala sa ika-5 linya ng depensa. Nagsabi naman si Sintong na may nalaman siyang sekreto ni Zheng Changsen Tambalaslos pagkatapos niyang sipsipin si Spider-Woman na lugar malapit lang sa kanila. Nagpumilit si Sintong na puntahan ito, baka daw isa itong bitag. Nagsabi naman si Kelly na may mga tao sila, sabay pinapasok ito. Si Long Suwan at Faceless, sila na daw ang bahala sa misyon na ito. Wawasakin nila ang lugar na yun. Samantala sa tirahan ni Scarlet Queen, sentro ng Metro Manila, nakaupo ito. Naramdaman niya na sumabog ang dugo na kristal. Binigay niya sa ating bida. Tumayo ito para puntahan anong nangyari. Laking gulat niya dahil may 3 nag-aabang sa kanya sa labas. Ano daw ang pakay nila sa kanya? Ang reyna ng kagubatan sa Timog Kanluran, hari ng mga pangit sa silangan, at ang vice bishop ng samahan ng mga relihiyoso. Huwag daw itong malungkot dahil papalitan na siya sa pwesto. Pipigilan daw nila ito gumala sa North Caloocan Camp. Ang kapal daw ng mukha ng mga hampas lupa, napigilan siya. Gusto na daw nilang mapunta sa kabilang daigdig. Sabay ibinuka ni Auntie Lee ang kanyang pakpak, naging kulay dugo ang kapaligiran. Ramdam nila ang lakas lumapit sa kanya si Leo J. Ano daw ang mayroon sa kanya and wala siya. Kapag tinulungan daw siya nito, ibibigay niya ang kalahating araw, kaso tumawad ito na gawing 1 araw para matuloy ang kasunduan nila. Nagsama na yung 2 moldita, nagkasundo sila para sa isang layunin. Binaygo daw sila nito. Bakit daw ito sumama sa kalaban? Anong mayroon? Hindi daw nila kayang bayaran ang presyo niya. Nagalit sila sa mga babae kaya umatake si hari ng mga pangit. Sinalubong naman ito ng sapak ni Liu J gamit ang 3rd gear ni Luffy. Tinanggap nito ng buong-buo ang suntok sa kanya, sabay tumilapo ng malayo. Huwag daw ito minamaliit porket babae siya. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na babaeng ibon na umatake. Hindi daw oobra ang mga langaw sa Tai, sabay ginamit ang kapangyarihan ng kagubatan ni Senzu Hashirama ng Naruto. Inipit sila nito. Nagpalit anyo naman si hari ng pangit, mas lalo pa itong pumangit sa kanyang awakening stage. Hinarap siya ni Scarlet Queen, isa daw itong insekto, kayang-kaya niya daw itong talunin. Sabay nilabas niya ang espada na bangkay, nag-aapoy na dugo, at hiniwa niya ang hari ng mga aswang. Magiging pataba daw ito sa halaman. Sinimulan niya na itong sipsipin kaso umilaw. At pinasabog ang sarili, sabay tumakas ito at hindi na mahabol. Nakuha naman ang 3 lakas nito. Pumunta daw sila dito para magpakamatay. Sisipsipin ni Liu J ang lakas nila, parang may gustong bomb era daw sa ating bida. Samantala sa isang lugar sa North Caloocan, ang sekretong bahay ng Research Institute, tinatanaw ni Sintong at Faceless. Parang ordinaryong bahay lang ito, walang kaklas-klas. Nagtanong ang dalawa kung ito ang lugar at anong sadya nila dito. Pagkakatanda ni Sintong sa sinipsip niya, ito daw ang lugar gumagawa ng bagay na panglaban sa ating bida. Nararamdaman nito malawak sa ilalim kaya mauna na daw siya. Kailangan daw nilang sumunod sa plano. Si Faceless muna oras niya na para magpasikat. Tinanong ni Sintong kung kaya niya ito. Sinagot siya ni Long Suwan na basic lang ito sa kanya. Gabi na at malakas ang ulan, mahigpit pa rin seguridad. Isang babae naglalakad na lumapit sa 2 security guard. Tinanong nila ito anong kailangan niya at kung sino siya, sabay ginamit ay sekretong kakayahan. Siya daw ang nanay nila. At nawala sa sarili ang 2 security guard, parang may nangyari daw. Iniisip na naman ito ang ex-jowa niya. Tinanong sila ni boss anong balita, sumagot sila ng wala. Maging mapagmatsyag daw sila, matanglawin para walang makapasok na magnanakaw. Utos ni Tigrel, warden ng samahan ng mga relihiyoso. Nakapasok na si Faceless habang nakasakay sa elevator. Nitindaan niya ang payo sa kanya, sirain ang power supply at si Sintong Long Suwan bahala sa ibang kalaban. Pagkalabas ni Faceless sa elevator ay pinutukan niya agad ang 2 security guard. Pagkatapos ay pinasabog ang power supply.
Naramdaman ni Tigreal Warden na may bisita sila na malakas si Sintong mala Spider-Man pumasok sa loob. Sa kabilang banda naman ang kasundaluhan nakikipagbakbakan dumating ang ating bida para iligtas at magpasikat. Nagulat ang sundalo itinuro nito na may aswang sa likod ni Liu Ping, buti na lang nandyan si Kelly ginamit ang kapangyarihan nito para wasakin ang aswang. Dumagsa yung maraming aswang para kuyogan sila. Kaso sumabog sila sa lakas ng tangki ni Single Mom. Nagulat ang militar dahil wala pa silang ganitong tangki sinabi ni Liu Ping na sekretong weapon daw nila ito. Si Single Mom mag-isa nagpapatakbo nito. Binomba ito ni Single Mom sabay sumabog silang lahat kinuyog nila ang tangki. May pumalakpak sa kanila magaling daw ito kaya daw naging sikat ang bahay ni Lolo dahil dito. Ang piniling mga mutant ng North Caloocan base binati nila ang ating bida. Sa kabilang banda naman sa napatagong lugar ng Research Institute nakaalerto ang mga security guard. May kakaibang kakayahan daw ang pumasok na magnanakaw kaya kailangan nilang mag-ingat sabay na saksak siya ng kutsilyo sa leeg. Napakadali lang daw kay Faceless sabay may nakakita sa kanya nagsabi na delikado na siya. Dahil sa inis niya ay sinipa niya ito kaso nasa lumay sekretong kakayahan din ng lalaki. Ano daw ang kakayahan nito nagising naman ang sekretong kakayahan ng lalaki ang matanglawin. Dito na sila magkakaalaman kung sino ba talaga ang mas magaling sa kanilang dalawa. Nagulat si Matanglawin dahil binuka ni Faceless ang kifi nito tutusukin niya sana, kaso nakailag ito at tinamaan ang mukha niya kailangan niya daw gumawa ng paraan para matalo si Matanglawin, matapang daw sila dahil pumasok sila sa lugar na ito hindi nila alam ang totoong lakas ng samahan ng mga relihiyoso may sarili itong nasakop na bansa, mga tagalabas ang samahan ng mga relihiyoso hindi sila taga-Pilipinas nandito sila para manakop. Sabay naglabas si Faceless ng isang dildo hinagis niya kay Matanglawin para mapuwing, pagdilat nito ay nasaksak siya sa likod hindi kalakasan ang samahan ng mga relihiyoso kahit na counter siya nito, pinag-aralan niya ang kakayahan ni Matanglawin pagkagamit nito agad siyang umatake sa likod, mas mahina daw ito kaysa sa mga tao ng bahay ni Lolo sabay kinorenti ito, samantala si Sintong dumating na sa lugar kung saan may tumawag sa kanya, sinagot siya ni Warden Tigreal ito daw ang Oli Embryo. Samantala ang ating bida pinapanood niya ang mga mutant na nagyayabang, kinausap siya ni Sanji ipapakilala niya daw ang mga kasama niya si Iron Peste ikatlong malakas ng military, tinanong niya pangalan ni Sanji Poison daw siya, si Iron Peste ay bantay sa kulungan nagkaroon siya ng kapangyarihan sa katapusan ng mundo sinira niya yung pader, pati daw ang pinakamalakas ng military si Iron General ay matutupi sa suntok nito pero hindi pa rin ito oobra sa Valkyrie ng ating bida. Biglang lumabas yung nagbagong aswang sa likod niya at may nasa likod din ito, isang higanteng robot sabay sinuntok ito. Bumaon sa lupa yung nagbagong aswang si Robot Gundam ika-4 na malakas sa military, sabay kinuyog sila ng marami pang aswang nagpakitang gila si Sanji Poison ay mala Cyclops ang atake, siya daw ang kapitan nila hindi siya laging nagpapakita sabay kinindatan ng ating bida, naiisip ni Liu Ping na bading ito kailangan niyang lumayo dito. Si Warden Tigreal laban kay Sintong bawal daw pumasok sa lugar na ito. Tinawanan lang siya ni Sintong na asar si Warden Tigreal at umatake ito gamit ang maso. Wasak yung sahig sabay sinabihan siya ni Sintong na mabagal parang pagong, si Sintong naman ang umatake gamit ang gagambang kamay sinangga ito ni Warden Tigreal gamit ang pinagsamang shield at pakpak na itim. Umatake ulit si Tigreal gamit ang itim na pakpak, nagulat si Sintong dahil tinable nito ang matigas na kamay ng gagamba nagtataka tuloy siya papaano nangyari yun. Gawa daw ito sa pakpak ng isang Calamity class hindi pa daw nakaabot si Sintong sa ganitong antas wala rin daw itong alam sa nangyayari sa labas ng bansa. Ang mundo ay bumagsak na daw sa kamay ng mga Calamity class super mutant at ibang natural na disaster. Kagaya daw kay Ice Cream Queen dumaan lang siya sa isang syudad ginawa niya na itong Iceland 10 milyon katao ang nasawi, nagkakagulo na ang mundo pinamumunuan na ito ng Warlords Raiders Calamities at mutants ang mga tao na bubuhay lang bilang alagad nila. Gumawa ang mga tao ng listahan ng malalakas global rankings number 1 si Thunder Sintis ng Amerika number 2 si Ice Cream Queen number 3 si Red Roma Emperador ang pinagmamalaki ng Pilipinas na si Scarlet Queen ay pang 28 lamang lahat sila nag-uunahan sinong maging pinakamalakas, at ang ika-4 na si Oli Archangel ng samahan ng mga relihiyoso sa North America siya daw ang tagapagligtas nila. Binigay niya ang pakpak sa kanila sabay inutusan sila sakupin ng ibang bansa tinawanan lang siya ni Sintong. Ginagamit lang daw siya nito katulad sa ibang mutant pagkatapos pakinabangan gagawing pataba sa halaman, nagalit si Warden Tigreal sa narinig niya masama daw ang tabas ng dila ni Sintong, umatake siya nang hindi nag-iisip kinuha naman itong pagkakataon ni Sintong, inatake niya agad si Warden Tigreal sa kaunting trust talk lang daw ay galit na ito.
Sinabi ni Warden Tigrel na hinayaan niyang tamaan siya para mahuli si Sintong pinagsama ang katawan at itim na pakpak ikalawang anyo nito pre-calamity class dumami rin mata niya na may kakaibang kapangyarihan, hindi makagalaw si Sintong ng ilang segundo ito daw kapangyarihan ng itim na pakpak sabay hinayla para tapusin siya. Buti na lang dumating si Long Suwan at binarilang kamay nito ng sniper wag daw padalos-dalos si Sintong, samantala sa lugar dedepensahan nagkaroon ng inuman. Nagsimula na silang magtagay wala daw sisita sa kanila dahil sila ang batas nagpasalamat naman si Platoon Leader Hago sa pagpunta nila. Dahil nandito na daw sila na malalakas walang makakapasok na aswang sa depensa nila magtagay lang daw sila dahil may asikasuhin siya. Pag alis nito ay nagtataka ang ating bida parang may mali daw bakit sila nag-iinuman sa oras ng laban. At dito nagtatapos ang Kabanata 276 hanggang 283. Maraming salamat po sa panunood nyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.